Hello guys and welcome back to my channel. So ayun nga guys, dahil nagpapabubong tayo ng terrace at nadadalas na yung pag-ulan dito sa probinsya. So naisipan ko mag-vlog. Marami nagtatanong sa akin lately na bakit daw pinagpalit ko yung buhay ko sa Manila na meron akong work doon as under BPO industry. And then pumunta ako dito sa province na wala naman akong trabaho. So ayun nga, for everyone information, lately kasi nga, katulad ng sinabi ko last time dun sa mga previous vlogs ko, na parang I need to take a break. I know marami nagtataka sa inyo bakit ako parang biglaan yung aking pagdidesisyon na bumalik sa probinsya. Actually guys, hindi yun madaling decision. Hindi siya talaga siya biglaan. Parang nag-isip ako for ilang buwan din. Ang dami kong consider na mga bagay-bagay bago ko talaga siya na nakapag final decision. So ayan nga, parang dumating ako sa point ng buhay ko rather guys, na parang gusto ko muna magpahinga. Parang hindi naman siguro masama na magpahinga ka muna for a while. Parang i-enjoy mo muna yung environment, less stress. Parang namimiss ko din yung tipo ng pag-farm or farming. Magtanim-tanim ka dyan. And then linis-linis ka ng paligid ng bahay. So yun, parang namimiss ko siguro yung ganong buhay. Siguro na-stress din ako sa work ko. Actually, hindi sa work. Technically, hindi talaga yung work itself. Maybe some of my co-workmates. Siguro parang dumating na ako sa point na parang wala na akong nilook forward para pumasok kasi na-stress na ako doon sa mailan-ilan namang katrabaho ko. I know, sabihin nyo na parang mas okay na wag na lang pansinin. Pero ang hirap nun for me, na hindi ko yung gawin. So, parang naisip ko din na parang, yun nga, medyo okay naman yung kita ko sa Manila compare dito. Pero parang mas pinarioritize ko yung sarili ko. Ayoko dumating sa point na magkaroon pa ako ng lumala yung anxiety. I know na sabihin nyo na parang simple ng problema ko, gano'n. Walang simple. I mean, iba-iba kasi tayo ng iba-iba tayo ng pinagdadaanan, iba-iba tayo kung paano natin i-take yung mga problema. Kaya minsan, siguro pag naririnig nila, nagtatanong sila sa akin, tapos yun yung reason ko, sasabihin nila sa akin, ay, ang babaw mo naman, nagpatalo ka sa ganun. Sabi ko, hindi naman ako nagpatalo. Mas pinarioritize ko lang yung sarili ko, na hindi na ako dumating dun sa point na nagtiniray ko, and then suddenly, maapektuhan yung mental health ko. Mas okay sa akin yung wag ko nang subukan, wag ko nang gawin kasi alam ko naman sa sarili ko na baka hindi ko kayanin or baka magka-problema pa ako in the long run. So mas mahirap yun. So yun, kaya nag-decide ako na magstay na lang muna sa province for a while, i-enjoy yung environment, and then kahit sabihin mong wala ako ditong kita, para namang okay lang naman sa akin na parang hindi ganun ka rangya yung buhay ko dito sa probinsya, unlike nung nasa Manila ako na I can do what I want. Hindi naman yung tipo na parang lahat talaga magagawa mo, pero paano ko ba explain niya? Parang ang gulo ng part na yan. Parang pag may gusto akong bilhin, nabibili ko. Gusto kong kainin, gusto kong mag-coffee shop, nagagawa ko yan. Pero sa province kasi parang naisip ko na
pag anong tawag doon, pag iniisip ko or nagba-backtrack ako sa mga panahon na nagtatrabaho pa ako sa Manila. Iniisip ko, ang dami ko rin palang sinayang na pera. Ang dami kong mga sinayang na mga opportunity na dapat tinreasure ko or tinago ko. And then, dapat may ganito siguro ako ngayon. And ganyan. So, ayun guys. Kaya, sa mga nagtatanong pa din, so ito na yung sagot ko kung bakit ako nagstay muna sa province. Nag-try naman ako mag-work dito. Meron naman ako napasukan na BPO company. Suddenly, hindi nag-work dito sa area namin. I mean, nag-work naman, kaso tinamaan kasi kami ng, hindi naman directly tinamaan. I mean, medyo hagip kami ng mga nakaraang bagyo. So, lagi kaming nawawalan ng kuryente, nawalan ng internet, kahit minsan walang bagyo, konting hangin lang sa hapon or gabi, nawawala yung kuryente. So parang I decided na lang na i-let go yung company na yun or yung work na yun kaysa naman magka-problema ako or ma-terminate ako. So kaya nag-resign na lang ako suddenly. So ayun, pero as of now, I'm happy. Just want to inform you guys na okay lang naman ako dun sa mga nagpa-follow sa akin at nagtatanong sa akin kung anong update sa buhay ko dito sa province. Okay lang naman ako. Mas peaceful yung buhay ko dito. Wala ang masyadong stress. Minsan nakakapunta naman ako kung saan-saan din. Nakaka-vlog naman tayo. Kung makikita nyo, nagba-vlog din naman tayo kung saan-saan. So, ayun guys, once again, thank you so much sa panonood at pagsubaybay sa mga vlogs ko. Kung pwede lang po, paki-share, paki-like, and subscribe ka na rin po kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko. And once again, thank you so much again, and have a good one, and enjoy the rest of the day, and please take care of yourselves. Bye for now.